Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon. Magpakita, pruiba, sample sa inyo para sa inyo itong mga baguhan pa lang na mahilig mag-alaga ng manok, nagko-process, nagbe-breed para sa sariling mga panglaban sa mga sabungan active. Una sa lahat kasabong, bago ko ipagpatuloy ang ating topic na tungkol sa pagbe-breed ng manok, kung paano natin madaliin na magkaroon tayo kaagad-agad ng mga quality na mga linyada sa manok. Magpasalamat muna ko sa inyo, sa aking mga solid mga subscribers, sa aking followers, sa aking mga viewers dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV channel. Thank you talaga sa inyong lahat, lalo na sa nagdagdag sa pag-subscribe sa akin. Maraming salamat ulitin ko sa inyong lahat. Nakapagpatabag puso ang ginagawa niyo ng pagsusupport sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Yan lang ang aking masasabi sa inyo, na huwag sana kayong magsawa sa pag-views, pagpanood dito sa aking mga i-upload sa aking channel, kasi siguraduhin ko sa inyo na mayroon talaga kayong matutunan sa akin tungkol sa pag-aalaga ng manok, sa pagsimula pa lang hanggang sa pwede na natin na isabak sa labanan, sa larangan sa sabong. Kasabong pala, ito ang maibigay ko tips sa umaga sa inyo, advice sa mga baguhan pa lang. Importante ito para sa inyo. Walang mawawala sa inyo kung i-try nyo ito, pero ito talaga pinaka-madaling na naisip ko nga epektibo para sa inyo nga magsimula pa lang. Dahil sa totoo lang, sa pinagdaanan ko, yung pag-process sa kalinyada sa manok, pagparis-paris, lalo na kung gagamit tayo ng, halimbawa, yung mananalo nyo na misisuhin lang na manok, matagal tayo bago makapagpapuro niyan, mataas ang uri sa linyada sa klase sa pagkamanok niya, maging quality. Yan ang totoo. Nakailang balik, di mo makuha sa isang taon lang yan. Yan totoo. Kahit itanong nyo sa malaking breeders, mga big time nag-alaga ng mamanok, nagsarili ng palahi para sa panglaban yung mga derby, mga pan-derby nila, hindi makukuha sa 2 taon o 1 taon lang. Ang pagparis-paris, paano i-crucis ang manok, hindi ganun kadali. Ito ituturo ko sa inyong mga baguhan pa lang. Kailangan ito ang gagawin nyo. Ito ituturo ko sa inyo, idirekta nyo. Gawin nyo, direct na kayo. Yan ang maituro ko sa inyong mga baguhan pa lang. I-direct ang sinabi ko sa inyo, ipaliwanag ko sa inyo bakit nasabi kong i-direct, direkta nyo. Ang kukunin nyo nga isa ka inahin na babae, yung quality na, linyada na winning line, mananalo, hinihag, kung sa Bisaya, pahimuno. Tapos kunin nyo din ang lalaki nga, linyada din quality na, bukod na quality na, lagi din siya mananalo. Winning line. Yan ang pagparisin nyo. Ang resulta sa mga anak niyan, sigurado na pag itlog niyan, unang pisaan pa lang, makukuha nyo na kaagad ang mga anak niyan. Sigurado na kayong quality na uri sa pagkamanok niyan. Hindi na kayo maghirapan na magsimula, mag-process pa. Kasi sa pag-process, mamuhunan pa tayo niyan. Katulad ko, namuhunan talaga ako paano palabasin ang mga maganda nga mubato o palo, mga linyada sa manok, na di lang bukod ang habol natin sa pagmamanok, kahit ano kagaling yan, kapag hindi naman linyada mananalo, yan din ang isa dyan. Advantage talaga ang manok pagdating sa labanan na, kahit sugal ito, matatalo man tayo, pero lamang tayo sa panalo kaysa talo kung ang mamanukin natin, bukod na quality na linyada niya nga winning line, nagpanalo, lamang ang panalo kaysa talo. Yan doon sa kay may manok talaga, kahit anong kagaling pa yan na magaling bumatog palo, maglalaro siya, kahit asa ang galing na bansa pa yan, kano ka-imported, may manok talaga nga hindi linyadang manalo. Yan sinasabi nga, nasa ano talaga yan, pinagalingan sa linyada sa manok. Kaya ang ginagamit talaga sa pag-crosses sa manok, ang kinukuhaan talaga ng pinaka-i-crosses sa manok natin, sa ating babae o lalaki man yan, yung nanggaling sa mga panalo na nagpanalo sa mga derby, mga tinawag o mga 2 times winner, 3 times winner. Yan ang ginagamit talaga nga, ganador pang broodcock. Yan totoo. Kasi karamihan sa nagbe-breed,
hindi talaga gumagamit ng mga manok nga hindi pa nagdaan ang linyada sa mga panalo kahit anong kagaling yan. Yung totoo, ginagawa ko rin yan mismo. Kasi ang ginawa ko rin mga pangpalahi ko sa mga manok ko ngayon, yung nagdaan na ng panalo, nakadalawa, nakatatlo, at tapos ang mga anak nila, ganoon din ang ginagawa. Kaya binubuhay ko ang naging anak na babae, yan din ni pares-pares ni Cruces ko. Pero talagang mamuhunan kayo muna pag Cruces. Pero ito ang pinakamadali na sinasabi ko, direkta na kayo, direct na, parisin nyo na ang parehas na quality na linyada sa manok. Hindi tatagal. Sabi ko sa inyo, isang pa-incubatean lang yan. Kung i-incubate niyo ang mga itlog, pagpisaan yan, siguradong quality na. Pero siguraduhin nyo ang kinukuhaan nyo na linyada, yung tao nga kakilala nyo, mga kaklos nyo nga nagpanalo ang mga ganyang kulay, ganyan ang linyada sa manok. Kasi ang daming pangalan sa linyada sa manok. Ulitin ko sa inyo, nasabi ko na sa inyo unang mga videos ko nga, tayong nagmay-ari na ang nagpangalan. Katulad dito, White Butcher, ang nagpangalan nito yung kaibigan ko nang nag-entry sa Derby sa mga linyada nito. Siya na nagpangalan ng White Butcher at saka High Action Black. Katulad din sa akin, nagpangalan din ako ng tinawag ko rin og Sweeter Bullet. Kasi pinagpares ko ang dome na bullet o balaw sa Bisaya, ni pares ko sa sweater ko nga inahin. Kaya ang mga anak, tinawag ko Sweeter Bullet. Ako na mismo nagpangalan ng Sweeter Bullet din. Kasi pag nagbe-breed kayo ng manok, para ipahalimbawa ko lang sa inyo sa aso. Ang aso din, kapag alagaan nyo ang aso nyo, may mga pangalan, ibigay kayong pangalan. Kung kahit 10 magkapatid yan, o 20 man yung magkapatid, kanya-kanya ang pangalan din yan na ibigay yung pangalan. May mga pangalan talaga yan. Ang ginagawa kasi ngayon, di lang kay tao lang ang iba-ibang pangalan, pati na sa hayop, iba-iba na ang linyada, Cruces. Ang nagpangalan yan sa manok na yan, sa linyadang pag-Cruces niya, siyang nakakaalam kung ano ang pinagpares niya nga linyada. Halimbawa, maglinyada ba kayo ng, halimbawa, yung Kilso o kaya yung Roundhead, o asaan yung i-cross niya ng mga linyadang pangalan, Limon ba yan o Hats, kayo nang bahala kung anong kombinasyon nyo nga ipangalan sa mga manok nyo nga, yan ang linyada. Tapos, pag magpanalo mga linyada yan, lalo na sa malaking farm, ang ginagawa, kung nagpanalo sa Derbys, nakilala nga, yan ang malaki, inuwi nga panalo sa kanila sa mga score, yan ang sisikat ngayon na pangalan na yan. Yan ang totoo. Kaya kayong mga baguhan pa lang, huwag kayong maligaw, huwag kayong malilito. Sinasabi nga ulitin ko, may mga bagong linyadang manok. Ang pangalan niya bagong linyada, yung nagbe-breed lang. Kagaya ng Niger, itim. Iniba-iba na nila, naging Milsin Black na. Ngayon may high Action Black na, may Black Traveler, mayroon na yan na Black Bonancia. Ayan, ang nagpangalan niya na Black Bonancia, yung nagbe-breed na rin ng itim. Kagaya ng kinuha ko ngayong kapatid nito, High Action Black, ang nagpangalan yan, yung nagmay-ari na. Pero nanggaling talaga sa itim na linyada diyan. Yan, katulad yan ng mga puti. Ito, na-crosses sa High Action Black. White Butcher ang ama daw nito. Ina ba? Kung di ko nagkamali, ina nito yata ang White Butcher. Tapos ang ama, High Action Black. Kaya tingnan nyo, may itim-itim na. Yan ang palatandaan. Puti siya na may itim. Diba? Kaya sana may mapulot o matutunan kayong mga baguhan pa lang sa aking i-upload na mga videos. Ulitin ko, kayong mga baguhan pa lang, walang mawala sa inyo. I-try nyo yung sinasabi ko sa inyo. Para sa inyo yan. Ikababutin yun, hindi sa akin. I-direct nyo na. Kumuha na kayo ng quality na lalaki, quality na babae ang pagparisin nyo. Sigurado ako, pagpisaan yan, pag maging sisiw katulad nito, makita nyo na ang mga postura, quality na yan. Yan totoo, patunayan ko yan sa inyo. Kasi ako subok na ako, dahil bata pa ako, nag-alaga na ako ng manok. Yan lang, maraming salamat sa pagpanood sa mga i-upload kong videos ito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Thank you talaga sa inyong lahat. Bye-bye.